aming kinakapanaya. Paliwanag na. Hindi isang beses lamang nakapulot ng nilaglag na sanggol. Kaya naman masusing tinututukan ngayon. Kaninong kandidato mapupunta? You want picture? Kung wala sila, siguradong lalong babaho ang ating paligid. Sila ang mga humihigop ng dumi mula sa ating mga poso negro. Samahan niyo ako sa aking pag-angkas sa ganitong uri ng trabaho. 220 kongresista, makapangyarihan at importanteng tao raw sila. Pero kung susumahin ang gastos natin sa kanila, sulit ba? Basilan, kapag nababanggit, kidnapping ang agad sasagi sa isip. Pero malaking problema na rin pala rito ang iligal na droga. At sa pagko-cover ko doon, nalaman kong pati pulis, bahagi na ng problema. Personal naming inala. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Pagtulong ng isang pulis sa isang suspect sa iligal na droga sa Basilan, nakatala ang detalye sa Reporter's Notebook. Sabwatan sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas at ng Abu Sayyaf, luma ng istorya. Ang bagong istorya, sabwatan sa pagitan ng pulis at nagbebenta ng iligal na droga. Ang pruweba at mga detalye sa aking Reporter's Notebook. Basilan, madalas Abu Sayyaf at karahasan ang marka sa ating kaisipan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nadistino rito para mag-cover. Pero noong April 24, iba ang storya ko. Hindi kidnapper, kundi isang drug dealer ang target ng mga pulis. Sumalubong sa amin ang alingaw-ngaw ng sunod-sunod na putok sa barangay Maganda, Lamitan. Walang inaksayang panahon ang mga pulis. Pinalibutan nila agad ang bahay na ito. Hideout daw ng pinakakilabot ng drug dealer sa Lamitan. Lalong tumaas ang tensyon nang makialam ang isang sundalo. Kaibigan pala siya ng huhulihing drug dealer na si Gulam Abbas. Maya-maya, pinalabas at pinalayo ang mga babaeng nasa loob ng bahay. At ang mga sumunod na eksena, sunod-sunod na putukan ng sundalo at ng raiding team. Walang tigil ang tibok ng dibdib ko habang nagpuputukan ang magkabilang panig. Habang nag-aabang kami kung ano ang susunod na mangyayari, naisip naming lumapit sa lugar ng putukan. Biglang sumulpot ang drug dealer na si Gulam Abbas. Nakunan siya ng aking cameraman na si Julius Katibog, bagay na ikinagalit niya. Nabaling sa amin ang atensyon ni Abbas, maging kami pinaputukan. Walang nadisgrasya sa amin, pero noong mga panahong yon, akala ko katapusan na rin namin. Tapos na yung putukan at balita natin may dalawa raw patay na nandun sa loob ng bahay. Patay si Corporal Mio Musalam ng 18th Infantry Battalion ng Army, kaibigan ng drug dealer. Patay din si SPO2 Graciano Cuevas ng raiding team. Sugatan naman ang dalawang babaeng naipit sa putukan. Ito ang kauna-unahang operasyon na sinamahan kong mayroong namatay at isa marahil ito sa mga pinakadelikadong istoryang ginawa ko. Noong nakita ko ang labi ng mga nasawi, naisip ko kung gaano kapanganib ang sinuong naming coverage. Pagkatapos ng clearing operation, nakarecover ang mga pulis ng naiwang gamit, granada, ilang pakete ng shabu at drug paraphernalia. Ganun pa man, hindi ito may tuturing na tagumpay na operasyon dahil ang mismong suspect nakatakas. Nang malaman ko ito, kahit ako nabubuluhan kung paano nakalusot si Abbas, gayong gwardyado ang buong paligid. Paano nakalusot sa maraming pulis ang suspect?
Isa lang? 200 eh. Ah, ganun? Ito 200 to, ganito kaliit? Hindi. Pwede pakita mo sa kanya magkano ganito. 200 na itong ganito kaliit? Pwede. Dalawang buwan makaraan ng raid, nagpasya akong bumalik ng Basilan. Napag-alaman ko kasi na malalim pala ang dahilan kaya nakatakas ang drug dealer. May kasabwat daw ito sa raiding team. Pagdating ko sa Basilan, una ko munang inalam ang punot dulo ng problema, ang iligal na droga. Hindi ito ang palagiang istorya sa Basilan. Pinasok ko ang isang lugar sa Isabela, ang Kapitolyo ng Basilan, kung saan lantaran umano ang bentahan ng shabu. Para mapatunayan ko, sinubukan kong magtanong-tanong. Pagkatapos iabot ang 200 piso, pinaghintay ako ng tulak. Dito na ako kinabahan. Sige. Sige, sir. Masama kasi ang tingin sa akin ng mga tao doon. Para bang nagdududa sa pagpasok ng isang bagong muka sa kanilang teritoryo. Bumalik tuloy sa aking isipan ang panganib na kinaharap namin sa pag-cover sa drug raid sa Lamitan. Ay, Nakahinga lang ako ng maluwag nang bumalik ang tulak dala ang isang pakete ng shabu. Duda. Kala niya siguro. Bibigyan mo ganito. Tinamihan yan. isa lang? 200 eh. Ah, ganun? Ito 200 to, ganito kaliit? Hindi, malaki yan. Ay, Pwede pakita mo sa kanya magkano ganito. 200 na itong ganito kaliit? Pwede. Pag-alis ko, dumating ang isa pang customer. Ganun na pala katalamak ang lantarang bilihan sa nasabing lugar. Pero tila hindi aminado rito ang pulisya. Hindi man natin din makonsider na sinasabi natin drug problem ang Basilan. Dahil yun na nga, maliliit lang ganyan. Hindi sang-ayon dito ang ilang pulis na nakausap ko. Nakiusap silang hindi magpapakita ng muka. Masakit mang sabihin, pero totoo raw na may mga anay sa kanilang hanay, kaya mahirap sugpuin ang iligal na droga. Ang problema dito sa Basilan na hindi mo alam ang kaaway o kakampi. Mukhang gano'n na rin ang naging sitwasyon sa sinamahan kong drug raid sa Lamitan. Nakatakas ang target na drug dealer at ang tinuturong dahilan, ang pagtulong umano sa sospek ng 2 pulis. Si SPO1 Jamawari Usman na nakuna namin ng video na halos kaharap na ang drug dealer na si Abbas. Pagkatapos bigla na lang itong umatras at lumayo. Ang isa naman ay si PO1 Faisal Ali. Sinampahan na raw ng reklamo ang dalawa. May relationship si Gulam at saka si Usman. Yun ang sabi ng mga taga dito sa amin. Kaya hindi nagagalaw yung operasyon ng droga dito sa Tinambakan. Kung mapatunayang sangkot nga ang mga pulis na ito, maaari silang kasuhan ng criminal case na violation of Comprehensive Act of 2002 at grave misconduct. Lumang tugtugin na ang talamak na bentahan ng iligal na droga. Pero ang nakakalungkot, kaya hindi ito masugpo, maging ang ilang pulis kasabwat sa iligal na gawain. Sa tuwing naalala ko ang encounter na naganap sa Lamitan, naiisip kong maaring hindi pa ito ang huling pagkakataon na may dadanak na dugo at may makakatakas na suspect. Hindi lamang sa Basilan, kundi maging sa iba pang lugar, hanggat hindi nauubos ang mga anay sa pulisya. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Mga detalye ng trabahong hindi para sa mga masiselan, kikilatisin sa Reporter's Notebook. Nakakasulasok ang amoy at kung mahina ang sikmura mo, hindi ka tatagal sa trabahong ito. Sa tingin at amoy, hindi talaga nakaakit ang trabahong konektado sa Poso Negro. Ito ang trabahong sandali kong pinasok at ang mga detalye nakatala sa aking Reporter's Notebook. Marami sa atin nadidiri sa sarili nating dumi. Ano pa kaya kung dumi ng iba? Tingnan natin ang trabaho ng isang pahinante.
Madilim, mainit, nakakadiri. Sa tingin at amoy, babaliktad na ang sikmura mo. At kapag inimagine mo pa ang laman ng isang Poso Negro, tiyak, di mo masisikmurang lumapit dito. Pero para sa ilang tao, ang maliit na butas na ito ang pinakapinto ng kanilang opisina. Dahil ang hanap buhay nila, humigop at mag-alis ng dumi ng tao mula sa mga tangke. Okay lang. Mas mabaho pa nga pag nasa Casillas pa eh. Sila ang mga pahinante ng mga siphoning at excavation companies, tagalimas ng laman ng Poso Negro. At isa dito, si Rodel. Tapos ng high school si Rodel. Dahil hirap humanap ng trabaho, pinatulan na niya ang ganitong hanap buhay. Noong una, bumaliktad daw ang sikmura niya, pero ngayon, baliwala na sa kanyang amoy at itsura ng kanyang opisina. Nakangiti pa siya habang nagtatrabaho. Kailangan kumita ng pera. Di ba kailangan ng pera, kaya wala akong umanap ibang trabaho, kaya gusto ko ng trabaho na to. Simple at mabilis lamang ang proseso ng paglilinis ng Poso Negro. Una, hihigupin muna ang karamihan sa laman nito gamit ang diaphragm pump. Hinihigop na ngayon ang tinatawag nating diaphragm pump, ang dumi sa loob. Mga 20 hanggang 30 minuto ang itatagal nito at pagkatapos saka tayo papasok sa loob. Hindi nabot ang hose. Umaabot hanggang 4 na beses kada linggo kung lumusong si Rodel sa mga Poso Negro. Bawat baba niya, 500 pisong katumbas. Medyo nag-alala lang ako para kay Rodel nang nakita ko na siyang pumasok sa Poso Negro. Ni walang pantakip sa ilong, walang guantes, walang bota. Diretso sa balat niya ang kapit ng sari-saring dumi ng mga Poso Negrong nililinis niya. Kasi pag may bota ka, tapos may gloves, mahirap yung pang gumalaw. Mas maganda pang wala na lang. Mas madali ang trabaho. Kumikita si Rodel sa bawat lusong sa duming kanyang nililimas. Pero ang kanyang pinagkakakitaan, maaring makasama rin sa kanyang kalusugan. Dapat yung operator should have occupational health and safety measures, plan or programs. Tapos kailangan yung nakasulat dun sa provision na dapat lahat ng mga workers, personnel, should have personal protective equipment. Kasi ma-expose sila sa mga sinasabing poison gas. Kasi 'di ba naka-enclose talaga yung septic tank. Kaya nandoon yung mga poisoning na pwedeng ma-inhale ng isang pahinante. Pati ito eh. Sa ngayon, di makita ni Rodel ang peligro sa kanyang trabaho. Isang taon na kasi siyang pahinante pero ni minsay di pa raw siya nagkasakit. Pero hindi lang ang kalusugan ng gaya ni Rodel ang nalalagay sa peligro sa mga sistema natin ng Poso Negro. Nangyayari ang groundwater contamination, particularly if the disposal of septage and sludge is not properly done. Siyempre, pag nag-sip siya sa ating groundwater, which is the source of our drinking water, tapos may mga nearby wells doon, mga deep wells, tapos doon kukuha yung ating, nag-iigib yung ating source of water of our people, siyempre magko-contaminate doon. Nagpalala pa ang ugali ng marami. Kung kailan may problema na, doon pa lamang naiisipang magpahigop ng Poso Negro. Hindi na dapat nating hintayin pa yung abutin tayong mapuno. Kasi ito, pag napuno yan, yung maduming tubig, dadalo na yan sa mga receiving water natin. Nasaksihan ko kung ano ang tinitiis ng isang pahinante. Kaya naman naisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng mga sumasabak sa ganitong trabaho? Ako naman ngayon ang bababa para limasin itong natitirang dumi sa Poso Negro. Isang bagay na marami sa atin siguro hindi kayang sikmurain, pero sinisikmura lagi ni Rodel. Hindi. Binlangko ko na lang ang isip ko. Pinilit kong magpakamanhid sa mga bagay na lumulutang sa paa ko. Pinilit ko pero hindi ako nakatagal ng 5 minuto. Hindi na ako makahinga. Hindi ko na ulitin to. Sa ilang sandaling itinagal ko sa loob ng Poso Negro, naisip ko hindi yata makatao na may mga nagtitiis sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. At malamang, ang ugat nito, kawalan ng trabaho.
Kaya hindi na nakakagulat na may ilang taong sinisikmura maglinis ng dumi ng ibang tao. Nakakadiri man para sa ilan. Marangal naman ito para sa mga tulad ni Rodel. Bakit mo naman kaya? Marangal na daw ako to eh. Buti mas maganda yan sa nagnakaw ka, di ba? Diyan wala kang kalaban. At hanggang walang mahusay na sistema ng Poso Negro, may ganito pa ring trabaho. In fact, sa Metro Manila, wala pang 8% ang may access dun sa tinatawag na sewerage system kung saan yung mga dumi ng tao talagang tinitreat para hindi na makapollute sa ating mga rivers. Sa ngayon, ang mga tulad ni Rodel, hanggat may Poso Negrong lilinisin, may kikitain. Ako si Ivan Mayrina at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Gasos natin sa Kongreso, sulit ba sa ibinibigay nilang serbisyo? Isang pagtutuos sa Reporter's Notebook. Pasaway, papansin at di na raw nakakatuwa ang ating mga kongresista. Nito kasing nakalipas na ilang linggo, parang hindi na raw bagay ang tawag sa kanilang honorable. Sa bagal daw kasi nilang magbilang ng boto, parang hindi sulit ang ating ipinapasweldo. Hindi pa sumisikat ang araw, gising na si Mrs. Ruth Ida C. Kailangan raw kasi ng isang principal na gaya niya ang magsimula ng maaga dahil sa napakaraming gawain. At sa kabila ng mahabang oras na ginugugol niya sa eskwelahan, maliit lang ang kinikita niya. Medyo tama na nga ang sweldo, kaya lang kulang pa rin. Dahil ang sweldo ko, withholding tax, kinakaltas ang withholding tax. Ayon sa kanya, ganito raw talaga ang maging public servant. Maraming trabaho pero maliit ang sweldo. Pero sa kabila nito, wala siyang reklamo. Na may magulang Tila iba-iba nga ang takbo ng kapalaran para sa mga public servant. Mahirap tukuyin kung sino ang huwaran at kung sino ang dapat pulaan. You're wasting our time, Mr. Speaker. Shut up. I asked you to shut up in the same manner that I was asked. Ang maingay na diskursuhan. He can speak until kingdom come. At ang tila walang katapusang debate. 8 taon din ako nag-cover dito sa Kamara at mula noon hanggang ngayon nakakadismayang malaman na problema pa rin ang quorum. 10:00 kaninang umaga binuksan ang sesyon pero sinuspindi agad dahil kakaunti lang ang mga kongresista. Pasado 11:30 na, marami pa rin ang wala. Habang walang laman ang session hall, kung ano-anong tanong tuloy ang naglalaro sa aking isipan. Magkano kaya sa buwis na kinakaltas sa mga tulad ni Ma'am Ruth ang nasasayang? Nang hingin ko ang mga dokumento sa House Committee on Accounts, wala silang maibigay. Pero sa ilang impormasyon na kanilang ibinigay, nagsimula na akong magkwenta. Laking gulat ko na sa unang linggo pa lang na mag-convene ang Senado at ang Kamara, mahigit 2 milyon na ang ginastos. At lumalabas na mahigit 400,000 pesos kada araw ang nagastos. Isang linggo pa lang yan, hindi sa bilangan kundi sa dakdakan. Napakalaki nito kumpara sa budget ng Department of Education para sa pagbubukas ng klase. Sa madaling salita, 169,000 na pad paper na sana ang mabibili dito, 445,000 na lapis, 3 classroom o di kaya'y 22,000 na grade 1 ang napag-aral nito sa isang taon. Samantala, habang pinagkakasya ni Ma'am Ruth ang kakapiranggot na sweldo para may maihain na pagkain sa pamilya, umaabot sa 30,000 ang gasto sa pagkain ng mga kongresista at mga senador. Tinatayang 2 hanggang 3 milyon ang bill ng kuryente ng Kongreso. Pero maniwala kayo't sa hindi, may 3,970 na barangay pa sa Pilipinas ang ni minsan di pa nakabitan ng kuryente. Sa kabila ng napakaliwanag na ilaw sa Kongreso, tila nangangapa pa rin sa dilim ang kinabukasan ng bayan. Like for example, today, session was supposed to start at 10 a.m. It's now 12 o'clock and we haven't started yet. So the electricity has been running, the lights have been on, the air conditioning is on, and of course the staff are here, pero hindi productive. So definitely it's all going to waste.
And it's taxpayers' money. Dagdag pa sa budget ng Kongreso ang sahod ng mga kongresista na 35,000 pesos buwan-buwan. May 200,000 pesos allowance para sa gastos nila sa kanikanyang opisina. Ang 50 hanggang 100,000 pesos na allowance tuwing magbabakasyon ng Kongreso at ang 50 hanggang 100,000 na speaker's bonus tuwing Pasko. Napakadaling paliparin ng ganitong halaga, lalo na't walang hinihinging resibo mula sa kongresista, kundi certificate lang na nagsasabing ginamit ang mga naturang halaga. Discretionary sa'yo what you want to do with it, and they won't really find out because you don't have to account for every single centavo. Pero ang pork barrel ng mga congressman at senador hindi bababa sa 65 million pesos kada taon. They say that sometimes 40% lamang ang napupunta dun sa proyekto, which means to say 60% is divided. Dami niyan, contractor, engineer, and so on and so forth. Kaya't hindi rin masisi ang nababagot na publiko. Marahil sa laki ng gasto sa Kongreso ngayong canvassing, di na iwasan ang mapiko ng ilan. Si Congressman Didagan Dilangale lang tila binato ng mga batikos. Isa na rito ang shut-up note na binigay sa kanya. Hindi lang daw pera ng bayan ang nakapanghihinayang, kundi pati ang oras na natatapon. Well, the Filipino people should be thankful. We are debating here intelligently. On my part, I have not wasted any people's money. I have not wasted the time of the Filipino people. The record of the proceedings will bear this, that I really did my best. Pero sa kabila ng mga puna sa kanilang mga mahahabang talumpati, hindi naman pinapakita ang pagkapiko ng mga kongresista at senador. Kasi sinahil na raw ko, Alzheimer na, kailan mamamatay si Nene Pimentel. Okay lang yun. So sir, walang basis yung pagiging disgruntled ng public that Congress is taking too long? Hindi naman kumbinsido si Evelyn Kilayco. Supporter daw siya ni Pangulong Arroyo kaya pumunta mismo siya sa batasan upang manood ng opisyal na bilangan ng mga boto. I've been doing it since yesterday, actually yesterday only, because I finally got bored with all the things that are going on here. Na sobrang bagal, Diyos ko. At habang nanonood sa mga nagbabangayang congressman at senador, 2 ginantsilyong coaster na ang kanyang natapos. Ayon sa kanya, sa mabagal na usad ng bilangan, malamang raw ay 1 buong tablecloth na ang kanyang mabuo. Hanggang ngayon, di pa rin malinaw kung kailan matatapos ang debate sa Kongreso, kaya naman nakabitin ang kinabukasan ng bayan. Sa kabila nito, subsub pa rin sa trabaho ang mga katulad ni Ma'am Ruth. Sa kabila ng mababang sweldo, tuloy pa rin ang serbisyo publiko. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari pong tumawag sa Reporter's Notebook sa numero 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si June Veneracion. Ako si Tina Panganiban Perez. At ako naman si Ivan Mayrina. At ito ang Reporter's Notebook.